Wasabenya Waradi Tibaba. Sa maliwalas na gubat ng Krong-Krong, may naninirahan na maraming mga hayop. May leon, baboy na mo, mga ibon, ngunit ang mga pinakamarami sa lahat ay ang mga unggoy! Ngunit saan ka ng mga unggoy, mayroong natatangi na iba at tinagang iba-iba sa kanila. Wasabenya Waradi Tibaba. Nasaan ang mga bata ngayon? Uy, Tarsong, tawag ka, Mami Sita, para galit nga. Ala, nakalimutan ko, sinubo niya sa akin. Ito na, Tarsong. At saan ka pumunta, Tarso? Nakuha lang man ako ng saging nunoy. O, binis ka na dyan. Cookie! Habang naglilinis at nagwawalis si Tarso, mayroong mga unggoy na nagchichismisan tungkol kay Tarso. Tarsong, sabi nila, ampun daw. Oo nga, Tarsong, klaro para di unggoy, pangit. Hoy, kayo, alis kayo rito, alis. Tarsong, okay ka lang? Totoo ba't sabi nila na na pangit daw si Tarsong? Mabait, Tarsong, yun importante. Kwensya na! Kwensya na! Wasabenya Waradi Tibaba. May dumating na di nasamang bisita sa gubat ng Krong-Krong. Wow! Nandito na finally! This is it! Ang gubat ng Krong-Krong. Ang ganda, mas maganda kaysa sa nakikita ko sa internet. At doon simulan na magandang dalaga ang kanyang paglalakbay sa gubat ng Krong-Krong. Naging matiwasay ang paglalakbay ng dalaga, di alintara nagkakagulo na pala ang mga hayop, lalo na ang angkan ng mga unggoy. Punong nuno, may kakaibang nilalang punta rito. May kakaibang nilalang punta rito. May kakaibang nilalang punta rito. Ano iyo sabi, Nuno? Huwag kayong Ano iyo sabi, Nuno? Huwag kayong mag-alala. Ako, hindi takot sa kanila. Cookie! Wasabenya Waradi Tibaba. Habang nagalakbay ang dalaga, bigla itong inulaga. Sino ka? Ano gawa mo, gubat? Bakit ang tututunin ko? Tarsong, di intindi iyo sabi. Anong nangyari sa iyo? Naligaw ka ba dito? Tarsong, ligaw? Hindi, kasi Tarsong dito mula bata. Oo, talaga ba? Ikaw mo may makasugat ka. Halika dito ang gagamit ko. Tarsong, hindi intindi, pero sige. Ginamo
dalaga ang mga sugat ni Tarsong at makalipas ang ilang araw, naging matigit ang dalawa at umalis ang kanilang pagkasama. At tila may namungo at pilit lalabas. Ang Tarsong ang baho, ngunit sa kalagitnaan ng payapa at masayang mga pangyayari, nakita sadang lahat hanggang sa Boom! Boom! Asan ang taong unggoy? Asan? Ibigay ninyo ang taong unggoy, kundi uubusin ko kayong lahat. Itay, anong ginagawa mo dito? Anong ibig sabihin nito? Ikaw, huwag mong saktan pamilya, Tarsong. Anak, ibigay mo na yung taong unggoy na yan. Bakit mo ito ginagawa? Anong ginawa ni Tarsong sa iyo? Yan! Kita mo yung nasa leeg niyan? Yan ang matagal na nawawalang pintas na yung nanay mong namatay sa ilog. Ano? 1,000 milyon ang halaga ng kwintas na yan. 1,000 milyon, Joy. 1,000 milyon. Tarsong, iintindi niyo sinasabi. Kaya ibigay mo na yan, Tarsong, na yan sa akin. Hindi, Itay. Baka kung ano pa ang gagawin mo sa kanya, nananatilig sila dito. Kung ayaw mong ibigay, papatayin ko na siya. Itay, wag! Boom! Anak! Babag-babag. Joy! Anak, sorry. Please. Anak, huwag kang kumikit. Joy, bakit mo ligtas, Tarsong? Kinuha ni Joy ang kwintas ay ito'y binuksan. Nakita dito ang litrato ng isang batang lalaki at isang ina. Tama nga ako. Ikaw, Tarsong, ikaw ang nawakan akong kapatid. Tarsong? Joy? Ako? Kapatid? Boom! Matapos ang ilang araw, mula sa madukog at nakakaiyak na mga pangyayari, inilibing ng angkan ng mga unggoy ang mga labi ni Joy At ang kanyang ama. At dahil sa Sa katapangan ni Tarsong, siya ay ginawaran at ginawang pinuno sa angkan ng mga unggoy. Sa ngalan ni Pinunong Nuno, ginagawad ko sa iyo ang pagiging pinuno. Ako, Tarsong, hari ng Gubat Krungkrung. Mabuhay ang hari ng Gubat Krungkrung. At noon, naging mapayapa at masagana ang buhay ng angkan ng mga unggoy dahil sa pamumuno ng isang kahaibas. Ang tinaguriang ang taong unggoy na si Tarsong, ang hari ng Gubat Krungkrung.